Hebrews 11 verse 16, and I quote, "Without faith, it is impossible to please God." Kung wala daw tayong pananampalataya sa Diyos, imposible na mapangiti natin siya. You see, kapag tayo magpapangiti ng tao, ng kapwa natin, ang isang basic tip dyan, hanapin mo ang kiliti niyan. O diba? May mga taong ang kiliti ay papuri. Purihin mo ang itsura, ang damit, ang ginagawa. Ganda-ganda mo naman, sister. Ay, bagay na bagay sa iyo. Ang galing-galing naman, ang sipag-sipag naman. May mga taong ang kiliti ay pagkain. Masarap na inumin. May mga taong ang kiliti ay yung crush nila. Hindi naman sila kinikiliti ng literal talaga. Kumbaga, pag nakakita nila yung crush mo, napapangiti sa kilig sila. At marami ang kiliti ay pera. Bigyan mo ng pera, mapapangiti mo na. Mientras malaking pera, malaking halaga. Nako, asahan mo. Kasama pati mata. Sisinggit na. Kasi ang tao at ang ngiti hanggang tenga na. Anyway, pagdating sa Diyos, tandaan po natin, isa lang ang nakapagpapangiti sa Kanya. Isa lang ang dahilan upang matuwa siya, ang pananampalataya ng tao sa Kanya. At yan po ang makikita natin sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, sigurado ko, nangiti ang Diyos kay Abraham. Kasi, inialay ni Abraham dahil sa kanyang pananampalataya, ang anak niya sa Diyos. Ang kaisa-isang anak niyang si Isaac. Alam po ninyo, it pleases God kapag tayo humihingi sa Kanya. Kasi ang ibig sabihin nun, sumasampalataya tayo sa kabutihan niya. At yun naman din ang sabi niya, humingi kayo at kayo'y aking bibigyan. Pero alam niyo po ba, ang mas nakapagpapangiti sa Diyos, ang mas nakapagpapatunay ng ating pananampalataya sa kabutihan niya, hindi yung kapag tayo may hinihingi sa Kanya, kundi yung kapag tayo ay may binibigay sa Kanya na hinihingi niya. Don't get me wrong. Ang Diyos ay walang kailangan, perpekto siya. Diyos siya. Kaya kapag meron siyang hinihingi sa atin, tandaan natin, hindi yun para sa Kanya, kundi para sa atin pa rin talaga. Because He wants to be number one in our lives. Hindi kailangan ng Diyos si Isaac. In fact, kahit wala si Isaac, matutupad pa rin niya ang kanyang pangako kay Abraham. But God wants to be number one in Abraham's life. Marami siyang bibigay kay Abraham na blessings. Yun naman ang covenant ay binitawan niya eh. Bibigyan kita ng lahi or maraming blessings. For that matter, sindami ng mga bituin sa kalangitan at sindami ng mga buhangin sa dalampasigan. Gusto lang makatiyak ng Diyos na sa dinami-dami ng mga blessings na ipinagkakaloob o pagkakaloob niya kay Abraham, siya ang manatiling number one. Same thing with us. We have our own Isaac. Merong mga tao, merong mga bagay, merong mga relasyon, negosyo, trabaho, ano man yan na napakahalaga para sa atin. Walang masama dyan. Regalo ng Diyos ang lahat ng yan. Dapat nating pahalagahan. Pero dapat, siya lagi ang number one. And so ang tanong, sapagkat mahalaga sa atin ang lahat ng yan, are we willing to give them up kung kinakailangan for the sake of God? Yun ang tanong sa atin. At yun ang gustong masigurado ng Diyos. Yung pahalagahan natin ng mga blessings, yes. Pero yung hindi tayo mag-cling sa blessing, na makalimutan natin na siya ang source of all blessings. Mga kapatid, makatutulong sa atin yun eh. Sapagkat in that way, kung ang Diyos ang talagang laging number one sa buhay natin, mawala man ang kahit sino, mawala man ang kahit ano, mawala man ang kahit anong pagkapala, hindi tayo masyadong mag-aalala. Bakit? Kasi alam natin, ang Diyos ay hindi nawawala.
Siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Ang kailangan mo ngayon, ano man ang hinihiling mo ngayon, ano man ang concern mo ngayon, napakaliit na bagay lamang ito kung ikukumpara sa naibigay na ng Diyos sa iyo. Ang Diyos ay hindi kuripot. Tayo ang kuripot. Yes, we rejoice, but not always. Yes, we pray, but just sometimes. Yes, we give thanks, but just for some things. Hindi ko lang alam kung maiinis ako. Sabi niya, mood ko. Minsan masungit, minsan mabait, minsan may toyo, minsan tahimik. Depende kung sino ang sasanib. Parang ako pinatatamaan nito. One time ay na-introduce ako ng isang kaibigan sa isang brand ng yogurt na talaga namang masarap. Pero nakatatawa kung papaano niya sa akin ito ipinakilala. Kasi sabi niya, Father, blowout kita sa isang napakasarap na yogurt. Sabi ko saan? Tara doon, sa ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw. Basta Father, sumunod ka na lang. Nang pagpunta namin doon sa sinasabi niya, pila talaga. And when I tasted it, masarap kasi talaga. Kaya pila. Yun nga lang, hindi ilaw-ilaw ang pangalan ng yogurt. Yaw-yaw. Pareho lang yun, Father. Pareho naman sa huli may aw. Aw. Ganon. Sa bagay, ako nga nung una, ang basa ko dyan, lawlaw. Totoo. Pero hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ako yung nilibre niya. And more than that, he shared with me the joy he experienced, he felt when he first tasted that yogurt. And that meant a lot. Yung ibinahagi niya sa akin yung kanyang kagalakan nang ang yogurt na yan ay una niyang matikman. By the way, try nyo rin yung red mango. Sarap din. Sinasabi ko sa inyo, makakalimutan ninyo na hindi pa kayo nagbabayad. Kaya magbayad muna kayo, lalo na kung wala namang maglilibre sa inyo. Seriously, ganon ang tendency natin para sa isang magandang karanasan. Gusto natin ibinabahagi yan. Inirekomenda natin sa iba ang napanood nating magandang pelikula. Sinasama natin ang ating pamilya sa magandang lugar na atin nang napuntahan. Inaaya natin ang ating mga kaibigan para kumain sa restaurant kung saan may mura at may masarap na pagkain tayong natikman. Pinasusubukan natin sa nalaman nating may sakit, nang naging sakit din natin, ang gamot na para sa atin ay nakapagpagaling. Ganun talaga ang kagalakan. Sineshare talaga yan. Narinig po natin sa ating ikalawang pagbasa, lalo pat ngayon ay linggo ng kagalakan. Ang kagalakan ni San Pablo, at kung ano ang paraan para yan ay ating makamtan. Ibinabahagi niya sa atin ang kanyang kagalakan, siyempre, pati na ang paraan upang yan ay ating makamtan. Ano ang sabi niya? Rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in everything. Nasa unang dinig, parang imposible. Especially with those words, always, without ceasing, in everything. I mean, pwede tayong magalak, pero hindi sa lahat ng oras. Pwede tayong magdasal, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Pwede tayong magpasalamat, pero papaano kapag hindi na maganda ang sitwasyon? At tulad nito, papaano kung clown ka sa isang party? Habang nagpe-perform ka, may sumigaw, alam ko na yan! Napanood ko na yan! O kaya, yung malayo pa ang sahod mo, pero paubos na ang pera mo. O kaya, yung nag-trash talk ka na sa mga kalaban mo sa video game. Akala mo, panalo ka na nang mag-comeback pa sila. O kaya, nang mag-joke ka sa GC, pero sin mode lang sila. O kaya, yung gusto mong gumanda, pero yung nag-makeup sa'yo, pinapakit ka.
O kaya, yung nakabili ka ng napakamahal na pagkain, pero hindi mo naman makain. O kaya, yung ikaw ay antok na antok, pero kailangan mo bang pumasok? O kaya, may putok yung katabi mo, pero hindi ka makapagreklamo. May dagdag pa ako. Yung nagiba mo na, yung isang pader sa kusina ninyo para magkasya yung refrigerator, pero hindi ka nanalo sa raffle. You see, hindi pa kasama dyan yung matitindi nating mga problema. May nagkasakit, may naghiwalay, may problema sa bahay, may namatay. I mean, yun eh. How can we rejoice always? How can we pray without ceasing? And how can we give thanks in everything kapag yan ay nararanasan natin? May magandang idinugtong si San Pablo kung papaano natin magagawa ito. Hindi natin ito kayang gawin sa ganang kakayanan natin. Kaya ano ang sabi niya? Ganito, mas maganda sa Ingles, mas diretso. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in everything, for this is the holy will of God for you in Christ Jesus. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Ibig sabihin, ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. At dahil ito ang gusto ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. You see, nasabi natin kanina, kaya mahirap na laging magalak, laging magdasal, laging magpasalamat, sapagkat makararanas at makararanas tayo ng problema, pagsubok, paghihirap. Papaano kung sabihin sa atin ng Panginoon, ako ang bahala sa lahat ng iyan para sa iyo. Ako ang bahala sa lahat ng iyan. Papaano kung sabihin sa atin ng Panginoon ngayon, yung sinasabi niya sa mga mahihirap, sa mga may pusong sugatan, sa mga nakabilanggo sa ating unang pagbasang napakinggan, nabibigyan niya tayo ng kagalakan, ng katiwasayan, at lalong-lalo na ng kalayaan mula sa sino o ano ba bang nag-aalipin sa atin sa kasalukuyan. Hindi kaya maging mas madali para sa atin yung rejoice always, pray without ceasing, and giving thanks in everything na yan? Oh, Father, magiging madali sa akin yan. Pero ano ang kasiguraduhan na ako ay kanyang tutulungan? Ano ang sabi ni St. Paul? In Christ Jesus, sa pamamagitan ni Jesus. Minsan daw ay mayroong isang pare na galing sa isang may kayang pamilya. By the way, ito ay totoong istorya, honestly. Nakalimutan ko lang yung mga detalye niya. So, yung pamilya, actually ng pare, ang may-ari ng isang lupa sa isang diocese, kung saan pinaplano ng diocese na sana magkaroon ng simbahan o kapilya. So, si bishop na nakasasakop dun sa diocese, kinausap yung pare na kung po pwede, pakiusapan niya ang kanyang pamilya, kaya naman sila, lalo tigit ang kanyang ama at ina, para i-donate na lang sana yung lupa. And therefore, para makapagtayo ng simbahan at kapilya. Sumunod yung pare. Alam po ninyo, ang bilis! Mahigagan ang mga magulang ng pare. At ang ganda nung sinabi ng mga magulang ng pare kay Father, nang hinihingi ni Father yung lupa para mapagtayuan ng kapilya at simbahan. Anak, kung ikaw na pinakamamahal namin, na ibigay namin, lupa pa ba? Anong sabi sa atin ni St. Paul sa Romans 8:31-32? Anong masasabi niyo dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung hindi niya naipagkait sa atin ang kanyang anak, sa halip ay ibinigay niya sa ating lahat, ano ang hindi niya kakayaning ibigay sa atin? So that's it. Brothers and sisters, anuman ang kailangan mo ngayon, anuman ang hinihiling mo ngayon, anuman ang concern mo ngayon, napakaliit na bagay lamang ito kung ikukumpara sa naibigay na ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. At anuman ngayon ang problema mo, ang gumugulo sa iyo, ang gumugulo sa kapayapaan mo kung bakit hindi ka makapagpasalamat, hindi ka makapagdasal, hindi ka magalak lagi, napakaliit na bagay lang din ito kung ikukumpara sa nagawa na ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Remember that, para sa iyo,
Kahit mula sa kamatayan, nakakuha ang Diyos ng biyaya ng pagkabuhay. Ano ang hindi niya kakayaning gawing biyaya sa iyong buhay? Kahit pa ang mga problema mo sa buhay. If He can create something out of nothing, if He created this world out of nothing, paano hindi siya makakagawa ng anumang blessing even from our problems and suffering? Again, only if we will trust God. What He had done, what He is doing, and what He will still do for us in Christ Jesus. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi kuripot. Tayo ang kuripot. Yes, we rejoice, but not always. Yes, we pray, but just sometimes. Yes, we give thanks, but just for some things. Hindi malubos ang ating kagalakan sapagkat ang Diyos ay hindi natin lubusang mapagkatiwalaan o pinagtitiwalaan. Kaya the most, ang nararanasan lamang natin ay kaligayahan. Marami sa atin dito, ang pag tinanong mo, okay ka ba? Masaya, masaya, masaya. Pero tandaan natin, iba yung kagalakan. Yung kagalakan kasi, kahit may mga problema, and I mean mabigat na problemang maranasan, hindi matitinag ang kaligayahan pagdating sa kagalakan. Pagdating kasi sa kaligayahan lang, yan ay nakadepende sa tao lang, nakadepende sa bagay lang, nakadepende sa sitwasyon lang. Kapag kasama ko ang taong ito, kapag meron ako ng bagay na ito, kapag maganda ang sitwasyon, masaya ako. Pero hindi yun ang kagalakang sinasabi dito. Kaya nga, rejoice always. Pray unceasingly. In everything, give thanks. Ibig sabihin, kahit mawala yung tao, mawala yung bagay, kahit yung sitwasyon ay hindi maganda, nagagalak pa rin tayo. At yan ay kung talagang nasa buhay na natin si Kristo. And so, kung sa tingin natin mga kapatid, masaya lang tayo ngayon, sana we crave for more. Hindi lang ito ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Maliwanag ang kanyang sabi sa 1 Corinthians 2 verse 9. Hindi pa nakikita ng mga mata, ni naririnig ng mga tainga, ni sumasagi sa isip ng tao ang mga magagandang bagay, dakilang bagay na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga minamahal at sa kanya'y nagmamahal. Kanina, pag-open ko ng group message naming magkakaibigan, mga kaibigan kong nakakakilala sa akin, ito ang pagbati nung isa. Hindi ko lang alam kung maiinis ako. Sabi niya, mood ko, minsan masungit, minsan mabait, minsan may toyo, minsan tahimik. Depende kung sino ang sasanib. Parang ako pinatatamaan nito. So, kanina ko lang na-receive ito. At para bang eye-opener sa akin, Father, hindi pa yata talaga sa'yo sumasanib si Kristo. Yung totoong sanib, ha? Yung hindi umaalis na pagsanib. Wala pa yata talaga sa buhay mo si Kristo. Kasi minsan, pag pangit ang sitwasyon, nalulungkot ka pa. Pag hindi maganda ang pangyayari, tinotoyo ka pa. Kapag hindi maganda ang nakikita mo, na-stress ka pa. Kasi hindi dapat ganon. Ibig sabihin nun, wala pa sa buhay ko ang kagalakan talaga ng Panginoon. And I should be very mindful of this. Kasi darating at darating ang pagkakataon na hindi lang yung mga nararanasan kong stress ngayon ang mararanasan ko. Hindi lang yung mga problema ngayon ang nararanasan ko, ang mararanasan ko. May mga mas mabibigat pa dito. Pag dumating yon, dapat nasa akin na talaga ang kagalakang dulot ng Panginoon. Lahat tayo naginip. May panaginip na masaya, may panaginip na malungkot, may panaginip na maganda, may panaginip na pangit, may mga panaginip na nagkakatotoo. Sino dito, yung nanaginip na umiihi, paggising, alam na. Sino? Taas kamay. Ang lagay ba, ako lang? Ako lang ang aamin? Naku, ewan ko sa inyo. May mga panaginip naman na hindi nagkakatotoo. In fact, mas marami ito. Kaya nga, bago pa mauso yung mga prank-prank na yan, it's a prank! Matagal na tayong napaprank ng ating mga napapaginipan. Yung hinahalikan mo na, nihayapos mo na unan lang pala. O kaya yung natadyakan mo na sa panaginip mo, parang may narinig ka pang aray! Kala mo nakaganti ka na.
sa kinainisan mo. Nang magising ka na lang bigla sa sampal ng asawa mo, siya pala natadyakan mo. Kaya may mga panaginip na gusto mong ituloy. Yung nagising ka na, matutulog, habulin ko. Kasi maganda eh. Nakatutuwa eh. Parang si Pedro, sabi sa kanyang doktor na kaibigan niya, Dok, alam mo, napaka-strange. Lagi ako nananaginip na nanonood ako ng basketball. Totoo. Lagi. Sabi ng kanyang kaibigang doktor, o sige, bibigyan kita ng gamot para dyan, para hindi ka naman naginip mamaya. Wag muna! Bakit? Sabi ng doktor. Sumagot si Pedro, championship na mamaya eh. On the other hand, may mga panaginip naman na ayaw na nating ituloy. Tulad ng panaginip ng isang babae. Totoo ito Ito yung palitan nila ng text. Sabi nung babae, napaginipan ko si Derek at Ellen. Derek Ramsey ito at Ellen Adarna ito Nag-cheat daw si Derek kay Ellen. At ako yung third party, lol. Nahiya naman ako sa beauty ko. Lol, ako pa talaga. Sa mga medyo may edad na yung lol po ay laugh out loud. Yung tawa ng malakas. Baka kala nyo kasi ulul no? Kaya dapat separate yung Facebook ng mga may edad at saka may mga bata-bata. Tuloy ko. Nag-cheat daw si Derek kay Ellen at ako yung third party. Lol, nahiya naman ako sa beauty ko. Lol, ako pa talaga. Diyos mio, galit na galit sa akin si Ellen. Sorry Ellen, panaginip lang yon. Surprisingly, nag-respond si Ellen Adarna. Oo, talaga si Ellen Adarna ito Sabi ni Ellen, baka pagtulog mo mamaya, may part 2 panaginip. Sa part 2, patay ka na sa panaginip mo. Lol, joke. Kaya sagot ng babae, napatawa daw siya ng malakas at saka sinabing, puwisit na panaginip yon, mamaya, pag napaginipan ko uli, lalayuan ko na talaga si Derek. Promise. It is on this regard, yung wonder natin, yung amusement na nararamdaman natin, yung pagkalito, yung maraming tanong na meron tayo sa panaginip, kaya naisip ko, panaginip ang pag-usapan natin. Lalo pat sa banal na kasulatan, marami rin ang nanaginip. Lalo pat sa banal na kasulatan, walang sinasabi doon na ang Diyos ay hindi nagsasalita sa pamamagitan ng panaginip. In fact, maraming mga personalidad ang nanaginip. And most of these dreams, if not all, have something to do with our salvation history. Sa kaligtasan ng tao. Palagay ko, pinaka maganda na example ay yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Kung saan nagpakita ang anghel kay Jose sa panaginip. Natutulog dito si San Jose. Hindi ito panaginip ng gising, Okay? Kung saan in-explain ng anghel kay Jose ang pagdadalang tao ni Maria. Kahit wala itong nakakasiping na lalaki. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dito rin in-explain kung sino itong Diyos na si Kristong magkakatawang tao. Napakagandang panaginip. Napakabuting panaginip. Panaginip galing sa Diyos. At panaginip na maliwanag. Hindi mo na kinakailangan, ano yun? Ano yun? Di po ba ito ang gusto natin sa ating mga panaginip? Kung mananaginip lang tayo, Lord, yung masaya, yung maganda, yung mabuti. Ayoko yung matatakot ako. Ayoko yung paggising ko, kinakabahan ako. Ayoko yung malilito ako. Gusto ko maintindihan ko. Di ba? Yan yung basic. Mabuti at maliwanag. Mga kapatid, pwede rin nating maranasan yan sa ating mga mapapanaginipan kung isa sa alang-alang natin ang dalawang bagay na ito. Ready na ba kayo? Huwag muna kayong matulog. Ito na, sasabihin ko. Baka kayo managinip. Sige. Ang una, batay sa Ebanghelyo, si San Jose ay matuwid. Pag sinabing matuwid, mabuting tao. Laging sumusunod sa Diyos. Laging nagninilay ng salita ng Diyos. Namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang kanyang panaginip ay mabuti. Mga kapatid, kahit ito sasabihin ng mga doktor na usually, madalas, oftentimes, yung ating napapaginipan, ito yung madalas nating ginagawa, sinasabi at disposisyon ng ating buhay habang tayo'y gising. It is what we feed our minds, our hearts that resurface during our dreams. Kaya nga, kapag gising ka at takot ka ng takot, most likely, magiging nakatatakot ang panaginip mo. Kapag lagi kang masayahin, most likely, masaya ang magiging panaginip mo. Kapag lagi kang
galit at bastos. Most likely, ganun din ang mapapaginipan mo. Kaya mag-ingat tayo sa kung ano ang ini-stack natin sa isip at sa puso natin. Nevertheless, hindi naman laging ganun, ha? Hindi naman ibig sabihin, pag mabuti kang tao, laging mabuti ang iyong panaginip. At kung masama kang tao, masama rin ang iyong magiging panaginip. Remember sa Bible, may mga Pharaoh, may mga Farao na hindi naniniwala sa Diyos na nakapanaginip din na galing sa Diyos. Okay? Ang sinasabi lamang natin, most frequently, most likely. Kaya nga, dahil wala namang specific na pattern talaga, although most likely lang yung sinabi ko, kailangan talaga nating maunawaan ng ating panaginip. Kung ito ba'y mabuting panaginip na galing sa Diyos, ibig sabihin, dapat mong pag-isipan. O kung ito ba'y hindi mabuting panaginip, o isa lang sa mga panaginip natin na wala lang, na hindi na natin dapat pang paglaanan, pagtuunan ng kaisipan. Natatanong-tanong ko pa, ano ba yun? Ano ba yun? Okay? Kasi marami ang mag-feeling expert dyan sa pag-interpret ng panaginip. O kahit sino, tanungin mo, ay, ganito yan, Mare. Nakaw, Mare, ganito yan. Ay, ba't may ganon? Kapag nanaginip ka daw na meron kang mga coins na silver, ang ibig sabihin nun, magkakapera ka. Kapag nanaginip ka naman daw na ang coins na hawak mo ay gold, ay tumaya ka sa wedding o kaya sa loto, most likely mananalo ka. Kapag nanaginip ka naman daw na nahuhulog ka, ang ibig sabihin, huwag ka munang mag-i-invest sa kahit sino o sa kahit ano. Kasi mabibigo ka. Kapag nanaginip ka naman daw ng nalalagasan ka ng ngipin, huwag kang mag-alala, hindi ibig sabihin mamamatay ka na agad. Unti-unti. Yun ang nakita ko yun ang narinig ko Kasi ang sabi, hindi naman daw agad-agad mamamatay ka, hindi ibig sabihin mamamatay ka, pero mag-iingat ka kapag sa panaginip mo daw, nabungi yung ngipin mo sa harap. Kasi ibig sabihin po pwede kang maaksidente at po pwedeng ikamatay. O so ganun din. Ay, mainam pa pala'y bungal. Mainam pa pala'y walang ngipin. Walang mamamatay. Anyway, again, based on our gospel reading, isipin po ninyo, yung panaginip ni Jose ay maganda at malinaw. Bakit? Galing sa Diyos Pag galing sa Diyos, maliwanag yan. Sapagkat kung ito ay may kinalaman talaga sa ating kaligtasan, hindi naman magpapanaginip ang Diyos sa atin ng wala lang, ay, sige, gusto ko lang. Hindi. May sense yan. Kung yan ay may kinalaman sa ating kaligtasan, hindi na tayo mahihirapang intindihin pa yan. Ikaw ba? Kung may sasabihin ka sa isang tao na para sa kaligtasan nito, pahihirapan mo ba siya? Ay, meron ako sasabihin sa'yo. Naku, delikado buhay mo para sa kaligtasan mo. Ano yun? Pinoy henyo muna tayo. Pinoy henyo. Hindi. Sabihin mo na agad. Ganun ang Diyos. Maliwanag. Ngayon, kung medyo malabo, naku, lilinaw yan. Paano lilinaw yan? Magtanong ka kung sin? Hindi. Tanungin mo ang salita ng Diyos. I-validate mo sa mga napag-aaralan mo sa Bible, sa mga naririnig mo, sa mga pagninilay mo sa banal na kasulatan. I-validate mo gamit ang something that is true, something that is beautiful, something that is just, something that is right. Banal na kasulatan. Sapagkat si Joseph mismo ang magsasabi, hindi si Joseph na naging tatay-tatayan ni Jesus. Hindi Joseph in the Old Testament. Si Joseph na nag-i-interpret ng mga dreams. Joseph the dreamer in the Old Testament. Okay? Siya mismo ang magsasabi sa Genesis 40 verse 9, tanging ang Diyos lamang ang nakapagpapaunawa sa atin ng mga panaginip. You see, kahit siya na expert sa pag-i-interpret ng mga dreams, ang sasabihin niya, ang Diyos lamang ang nakapag-i-interpret at makapagpapaunawa sa atin ng ating mga panaginip. Kaya mahalaga na tayo isang taong matuwid. Kaya mahalaga na tayo'y isang taong nakikinig sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Tulad ni Saint Joseph. Mas maintindihan natin Mas mag-gauge natin ito galing sa Diyos. Pagtutunan ko ng pansin, ito hindi. Tulad ng iba ng mga panaginip. Tingnan po ninyo, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesus sa John 10 verse 5, my sheep know me. They don't listen to the voice of strangers. Nakikilala ko ng aking mga tupa. Kilala nila ang boses ko. Hindi sila makikinig sa iba. So napakahalaga na tayo ay namumuhay ng matuwid, namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Nang marinig ni Jose sa panaginip yung mensahe, hindi na siya nag-isip, galing ba ito sa Diyos? Hindi na siya nagtanong-tanong kung saan. Alam na niya, kilala niya ang boses ng Diyos.
So dapat ganun din tayo para matiyak natin na ang ating panaginip man ng tulog o gising ay galing sa Diyos. Kapag galing sa Diyos, ilistang mo na, pagdasalan mo na lang, yan ay malulubos. Magkakatotoo yan. Dahil totoo na yan sa isip at sa puso ng Diyos. Bago magsimbang gabi, may nag-post ng ganito. Yung picture ng dating chapel natin, kung saan tayo nagsimula, sa ibaba, yung picture ng, simbahan. Noong una, hindi ko pinapansin yan. Bakit? Parang wala namang big deal. Bakit? Kasi ang alam ko, ito na ang second time nating magsimbang gabi dito. Yun ang alam ko. Ngayon, ang daming nag-share. Ang daming nagpo-post. May mga caption pa, praise God, hindi ako makapaniwala. Ang galing talaga ng Diyos. Proyekto ng Diyos. Medyo nag-isip na ako, bakit? Ano bang big deal? Second time na naman nating magmisa dito sa simbang gabi. Nagtanong-tanong na ako. At doon ko napagtanto, Father, ito ang first time. Ito. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Doon na ako kinilabutan. Doon na ako naiyak. First time. Pero akala ko totoo na nangyayari na ito. Sa isip ko totoo na nangyayari na ito. Hindi ko alam kung ito'y produkto lamang ng panaginip ko. Either tulog ba ako o gising ba ako? Kasi kahit gising ako noon, nananaginip ako ng magmimisa rin tayo sa isang maayos, maaliwala sa simbahan. So come to think of it, kahit na ito'y first time pa lang nating magmisa dito, sa totoo lang, nangyari na talaga ito. Bakit? Kasi ito man ay panaginip lang natin. Lalong-lalo na ako, tulog man ako o gising. Ang panaginip na ito ay galing sa Diyos na pinaisip niya sa atin. Pinapanaginip niya sa atin. At kapag galing sa Diyos, mangyayari, malulubos. I don't know with you, pero nang simulang mapaginipan ko ito, tulog man ako o gising, naniwala na akong mangyayari ang eksenang ito. Sapagkat ito ay hindi ko lang panaginip, ito ay galing sa Diyos at kapag galing sa Kanya, magkakatotoong talaga. Amen? Kaya, wag tayong matatakot na managinip. I understand, nagdadasal tayo. Pero sana, wag yung dasal na, kasi may naririnig akong ganun eh. Magdasal ka nang hindi ka managinip. I-qualify natin. Magdasal ka para hindi ka managinip ng masama. Okay? Pero kung, Lord, kung mananaginip ako, normal naman ang panaginip. Sana galing sa iyo. Yung maliwanag, yung mabuti. Yung plano mo para sa akin at para sa pamilya ko. Lalo na ngayon, Panginoon, na dami kong problema. Hindi ko alam kung saan pupunta ang lahat ng ito. Alam kong may maganda kang plano para sa akin. Ipapanaginip mo nga sa akin. Tulog man ako o gising. Kahit gising tayo, do not be afraid to dream. Yung managinip ka, gagaling din ako. Yung managinip o mangarap ka, maayos din ang pamilya ko. Titinurin ng anak ko, titinurin ang asawa ko, magkakasundo rin ang mga anak ko. Walang masamang managinip ng ganyan kasi kung hindi ka mananaginip, mangangarap ng ganyan kahit gising, baka bangunguting ka kahit gising sa dami ng mga problema na iniisip mo. And so, do not be afraid to dream. Kang takot managinip. Basta, tulad ni San Jose, maging matuwid, magpakabuti, para maging mabuti rin ang ating panaginip. At upang matulungan tayo ng Diyos, not just to interpret it, but also to realize it. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.